Ito po ay ginagawa po natin ng kusa. Hindi po tayo umaasa dahil babayaran po tayo. Hindi po tayo umaasa dahil sa merong magbibigay balik sa atin ng ginagawa natin sa ating anak. Lahat po yan ay nako-cover lang yung bagay na ginagawa natin dahil ang anak natin ay mahal natin. Kaya natin ginagawa po ang lahat. Hindi po Mother's Day ang aking topic ngayon. Kundi ang pagmamahal ng Diyos na dapat po nating maramdaman hanggang ngayon. Bakit ko sinasabi na hanggang ngayon? Meron po kasing hinahanap ang talata na ating binasa. Nasa kabila ng komplikasyon ng buhay meron tayo. Sa kabila po ng kabisihan meron tayo. Pwede pala tayong gumawa, pwede pala tayong maging masipag, at pagkatapos hindi po tayo nagmamahal. Pwede po pala na magpahalaga tayo sa isang tao na hindi naman nagpapamalas ng pagmamahal. At itong bagay na ito ang kiniklaim ni Lord. At itong topic na to is an end-time message. Ako po ay nasa serye po ng end-time message. Ang sinasabi po kasi ng Biblia, darating ang panahon, marami ang manlalamig sa kanilang pag-ibig. Amen po. Manlalamig sa kanilang pag-ibig. Minsan tayo nakafocus lamang doon sa mga bagay na pwedeng magbenepisyo sa atin kapag tayo humingi sa ating Panginoon. Pero katulad nga po ng talatang binasa po natin, although it was addressed to the church of Ephesus, actually, ito pong different churches na ito, yung Sardis, yung Berea, yung tinatawag na Ephesus, is a kind of people, a kind of church in the last day. Ito po yung different na mga motions ng bawat churches na nagmamahal sa ating Panginoon. At itong Ephesians chapter 2, sabi pong ganon, ito po ang hinahanap siya. Sabi po ng verse 3, I know you are enduring patiently. Alam ko na ikaw ay nagtitiis ng mahabang panahon. Alam kong ikaw ay dahil sa aking pangalan, sabi ganon. At hindi ka napapagod. Diba? Gawa ka ng gawa. Sino po rito yung nakakaramdam na napapagod siya? Kaya wag niyo na po itaas ang kamay. Marami po sa atin nakakaramdam nito. At gusto nating give up. Ang gustong sabihin ng kaaway, kawawa ka naman. Ang gustong sabihin ng kaaway sa atin, ayan, ikaw lang nagpapahalaga, parang sa kanila, baliwala lang yon. No? Kinikwenta ng kaaway yung kawalang value ng ginagawa mo as in his interpretation. Pero yun nga po, mga kapatid, nakakaramdam tayo ng pagod at gusto na natin sumuko. Gusto na natin i-give up. Hindi nga lang yung mga ginagawa natin and even the life itself. Kaya po, mga kapatid, listen to this. Sabi ng talata, alam kong nagpagal ka sa akin. Alam kong hindi ka napagod. You endured, bearing the burden. So, ang tanong, bakit hinanap ni Lord yung first love? Every time na tayo po ay makakaranas ng kapagalan, God is always looking at the first love. Every time na tayo po ay magre-reklamo sa buhay, God is looking for that first love. Lahat ng angal meron po tayo. Pag inilagay po natin sa Diyos, ang hahanapin ni Lord ay ang pag-ibig mo sa Kanya. Why? Bakit ang dami na? Pwede naman yung comfort, pwede naman yung answered prayer. Why? Na ang pag-ibig mo sa Kanya ang isang bagay na pinakahahanapin niya. Okay po? So basahin po natin ang talata muna sa Matthew chapter 22, verse 37. Matthew chapter 22, verse 37. Tingnan niyo po. Meron po kasi siyang pabaon sa ating lahat. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.
Love the Lord thy God with all your soul, with all thy might, with all your mind. So, alam niyo, kaya ko sinabing pabaon, kapag tayo po ay may anak at bibigyan natin ng baon, tapos nagkaroon ng recess, tapos hindi kinain, di ba meron akong binigay na baon sa'yo? Tapos umaangal ka na nagugutom ka. Pagbukas mo ng baonan, hindi naman kinain. May mga dahilan, lalo sa mga first-timer, nahihiyang kumain, di ba? Mas masarap yung baon ng katabi niya, o kaya naman, kinain ng katabi niya yung baon niya. 2 lang, 3 lang yon. Okay. So ikaw, kapag nagutom siya, hahanapin mo yung pabaon mo. Tama? Tama. May pabaon ang Lord. Ang sabi niya, love the Lord thy God, your God with all your heart. Paano mo mamahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip? Kapag ganito po ang kondisyon ng pag-ibig, mga kapatid, ito po yung pag-ibig na umiibig sa kahit anong sitwasyon. Nakuha niyo po ako? Itong klaseng pag-ibig na to ay magandang baon sa lahat ng sitwasyon meron po tayo. Sa lahat ng suliranin meron tayo. Mga kapatid, hindi ko po pag-uusapan ang mga problema natin kinakarap araw-araw. Generalize ko po kasi mga kapatid, higit po ang pag-ibig sa Diyos sa anong pa bang bagay. Amen po ba? Okay, isa pa po. Romans chapter 12 verse 11. Basahin din po natin ang isa pang pabaon. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Spiritual fervor. Yung zeal po dyan, yung apoy. Huwag mo pababayaan ng iyong apoy. Okay? Ano ba yung meaning ng fervor? Hindi ko na Anybody? Anong meaning ng fervor? Paki-Google nga. Nalampasan ko to eh. Ibang version to eh. Never be lacking in spiritual fervor. Ayan. Bilis ng computer natin ngayon. A strong and passionate enthusiasm for spiritual matters, especially for one's faith. Ibig sabihin yung passionate, enthusiasm. Yung passionate, marubdob, at pagkatapos, enthusiasm, masigasig. Amen po. Isang pag-ibig na marubdob at masigasig. Alam niyo yung pag-ibig na ganado kang gumawa sa bahay kasi love mo yung mga nasa paligid mo. Ganado kang magtrabaho kasi love mo yung family mo. Enthusiasm po yun. Gumagawa ka out of the expense kahit napapagod ka, kailangan mong gumawa at kumilos. Amen po ba? Hindi po ako nagagalit. Nagpapaliwanag po ako. Amen po. Okay. Isa pa po ang talata, dun sa talata binasa natin, sa Revelation chapter 2 verse 4. At dito po tayo magsisimula. Bakit hinahanap ni Lord ang first love? Sabi nga na verse 4, yet I hold this against you. Na kahit anong sipa, kahit anong rubdob meron ka, pero meron akong laban sa'yo. You have forsaken. Say the word forsaken. Ang ibang translation yan, abandon. Say the word abandon. The love you had at first. The love you had at first. Meron po rito mga mababaw ang kalooban sa mga hayop. Pag nakita po sila ng abandoned na hayop na nalulungkot siya. Sabi ng boss ko na hapon, nung pumunta kami ng Bicol, sa loob ng drum ng basurahan, doon sa Bicol, tinawag niya ako, Gary-san, come. Gary-san, come. Sabi ko, why sir? So, paglapit ko sa kanya, I have a problem. Sabi ko, what problem do we have? Sabi ko sa kanya, I have a problem. Oh, sabi niya, I have a problem. Tapos, inangat niya yung takip ng basurahan. This is my problem. May tinapon na kuting sa basurahan. Buhay pa. Sabi ko, sir, somebody will pick it up. So don't worry about it. No. I see it first. So this is my problem. I am the first to solve this. Mahilig po sa hayop yung boss kong hapon. Anong gagawin ko?
So, ang ginawa ko, dinampot, at pagkatapos, hinawakan ko, kunyari, nagkikera ko, hindi naman ako mahilig sa pusa talaga. Come on, Ming, 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 Ming. Kasi andun yung boss ko, come on, come on. Kunyari lang yun. Di naman, binigyan mo ako ng pusa na ano ko eh. So, yun na po. Ito na, binigay ko sabi ko dun sa may-ari ng supplier namin, sabi ko, ma'am, ganito. Pero may-ari pa yung nilapitan ko. Ganda-ganda ng forma. Mr. Sato-san is having the burden for this little cat, sabi ko sa kanya. So, pinakita ko. Sabi ko, ma'am, ibigay mo na sa mga para alagaan. So, kinuha, tapos yung boss ko, saka huminga. Sabi niya nga, arigatou gozaimasu. Nagpapasalamat siya sa akin. So, alam niyo, may mga taong gano'n na mahina ang kanyang damdamin sa mga bagay na abandoned. Okay po? Alam niyo po ba, isa sa pwede nating kalugihan, hindi ko matatawag na kalugihan, paano ko ba sasabihin? Na ang Diyos nangihinayang when we abandon our zeal, our first love. Kapag ang pag-ibig ay pinag-uusapan, napaka-personal po nito sa Diyos. At kapag ang pag-ibig ay iniwan mo, inabandon na mo, napaka-personal nito sa ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, di nyo ba napapansin? Kaya dito sa talata, kapag ikaw ay mapapagal, nabibigatan sa iyo mga pasanin, God is looking at your first love. Anong klaseng first love ito? First love na lumalapit sa Panginoon. This is the kind of love, yung lumalapit. Hindi naiya, hindi nag-aalinlangan. Marami pong tao nagmamahal sa Diyos pero hindi lumalapit sa Diyos. Maraming tao nagsasabi, mahal nila si Lord. Pero pag sinabi ng Panginoon, nabibigatan na. Pag sinabi ni Lord sa Matthew 11:28, halikayo kayong mga napapagalat na bibigatan sa inyong mga pasanin at pagpapahingahin ko kayo. Ayaw lumapit. Mas lalapit pa sa Bombay. Amen po. Kesa lumapit kay Lord. Mas lalapit pa sa doktor kesa unang lumapit sa Diyos. Yes, mga kapatid, marami sa atin unang lumalapit sa doktor. Ba't hindi muna ang Diyos? Para pag gumaling ang anak mo, nauna sa listahan ang pangalan ni Lord. Kesa, alam mo, yung anak ko gumaling siya saan? Sa Lagundi. Napunta sa Lagundi, yung credit. Samantalang iniyak mo yan sa Panginoon. Listen to this, mga kapatid. This is the kind and basic things. Yet basic, but God is looking. Pag sinabi natin first love, di ba, mga may edad na po rito. Iba yung kilig kapag first love, di ba? Ako pag naisip ko kasi parang, isang beses lang ako na in love talaga, na gusto sa misis ko lang. Yung iba kasi, wala, mga petty kind of love na lang yon, lablaban lang ng konti, nagagandahan lang ako. Pero yung misis, wala pa yung misis ko. Wala pa, no? Sige, pag-usapan natin, ha? Huwag niyo ko chichismis pagkatapos. Alam niyo yung una, nung sinagot niya na ako, di ba? Ba't nung sinagot niya na ako, alam niyo yung mga tagpo na, yes, di ba? Yung unang hawak namin ng kamay, kasi sinagot na ako eh. Siyempre, pag niligaw, alam nga naman mahawakan mo kagad yung kamay, tapos di ka pa sinasagot. Siyempre, antayin ko, nung sinagot na ako, di WWHH ba yun? Holding hands while walking. Yung hawakan ko ang kamay niya. Kasi ang unang ginawa ko, nung sinagot niya ako, nag-alok ako agad ng date. Sabi ko, pasyal tayo. Di, pasyal naman kami. Tapos alam niyo yun, yung aakyat kami ng bus, tapos hawakan ko ang kamay niya. Yung first time na hawakan mo, na lisensyado ka ng humawak. Tapos, yung ang lambot ng kamay na parang nadadagdag sa mga credits. Tapos eto na. Alam mo saan kami magde-date? Sa SM Mall. Tapos saan kami manggagaling? Sa Balintawak. Lapit lang yan, ha? Pero mga kapatid, grabe traffic dyan.
Grabe, pero mula doon hanggang sa SM Mega Mall, mga kapatid, tatakbo yan ng mga 2 hanggang 3 oras. Pero nung hawak-hawak ko na kamay niya, kasi, di ba, siyempre, sasakay kayo sa bus. Sasakyan yung bus, yung dalawahan. Siyempre, alangan man tatluan, may gitna pa, no? Doon sa dalawahan, magkatabi kayo, tapos habang magka-holding hands. Yung feel na feel ko, ang gwapo ko, nakakainis. Di hawak-hawak ko yung kamay niya. Hawak-hawak ka. Mga kapatid, eto 27 anyos na ako, ginagawa ko ito. Hawak-hawak ko kamay niya. Tapos holding hands lang kami. Naiiya pa ako, hindi ko alam kung paano mag-first move. So, ang ginawa niya, alam mo mga ganun pala yung mga babae, pag hawak mo na yung kamay, biglang parang nahihilo na, sasandal sa'yo. Nung sumandal sa gilid, kinilig ako. Wala pa kasing babae, puro mga inaantok yung mga tululaway pa nga yung mga sumasandal sa akin. Pero pag yung you love that someone, iba yung kilig eh. Di sumandal siya ng gano'n. Tapos yung sumandal siya, napakanta ko, put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby. Mga kapatid, wala akong pakialam sa traffic. Nung nakadantay siyang gano'n. Ang prayer ko, sana po magka-traffic pa. Magka-traffic pa. Yun yung first na nahawakan mo, first na dumantay sa'yo. Eto na. To cut the long story short, yung uuwi na. Yung magpapaalam na. Di hawak-hawak na kayo ng kamay na ganyan, di ba? Tapos, hindi, nahihiya pa siya, na hihatid ko siya dun sa bahay. So hanggang dun ako sa kanto lang, sa may Barta. Sa kanto, tapos yung magpapaalam na, yung, bye-bye. Anong gagawin siyempre ngayon? Di kikis ka ngayon. Magkikis. Bagay, may edad na mga pwede na yun eh. Tapos nagkiss ako sa noo. Bye. Nakatingin siya sa akin gano'n. Sabi niya sa akin, ano ko, Lola? That's ano. Naiya pa ako, hanggang chick lang talaga. Babay na, kiss na. Alam niyo yun, tapos uwi na ako, mga kapatid. Mula Balintawak, uwi ako, dadaan ako ng EDSA, uwi ako ng Cavite. Imagine gano'ng kahaba yon. Pero alam niyo po ba, kapag in love ka, the first time, alam mo yung, ang sarap ng sandal mo sa bus, tapos tumatakbo yung bus, tapos natatraffic yung bus, tapos wala kang pakialam kung anong oras ka uwi. Tapos dumating ako sa San Jose, 2:00 ng madaling araw. Hindi po ba? Alam nyo, during the first love, hindi natin to makakalimutan. Tama po ba? Yung mga unang tumanggap ng flowers dyan, kaway-kaway. Yung mga lalo-lalo yung mga naunang nilalang. Dito po, ano po? Okay? No, para bagang ang first love para sa atin, hindi natin talaga makalimutan. Hindi natin makalimutan ang pangalan, hindi natin makalimutan kasaysayan. Meron tayong a clear glimpse or picture ng event na yon. Yes, totoo po. Inabot naming mag-asawa, ang date ay sa Nayong Pilipino. Sino rito nakakaalam ng Nayong Pilipino? Yan. Ang inabot, mga kasing idaran ko. Yung Nayong Pilipino, may bulkan doon. Hindi mo na kailangan pumunta ng Bicol. Nayong Pilipino, wala na po kasi ngayon. Mall na eh. Pero nung panahon namin, parang ang iikot ng buong Pilipinas kapag pumunta ka na ng Pilipinas. Di ba may bangka doon? May bangka doon. Pag in love ka talaga, minsan biruan naming mag-asawa, sabi ko, alam mo, mahal na mahal kita. Tinanong niya, gaano ba ako kamahal? Sabi ko, mahal na mahal kita. At sabi ko sa kanya, kaya kong isigaw sa kalagitnaan ito na mahal kita. Hindi nga. Ginanon ako. Tumayo ko dun sa bangka. Tapos sumigaw ako. Buong pangalan niya. I love you, Merlisa! Bigla akong hinila pa ba? Ano nga ba? Hindi ko alam kung ginikilig kayo o... O wala lang, dahil wala kayong ganon. Baka yung iba dito, shotgun marriage.
Nakita mo lang yung pakakasalan mo during the wedding na. Parang sa mga Indonesia, ganun yan eh. Yung mga arranged marriage, ano po. Okay, first love. Alam natin at hindi natin makakalimutan. Alam niyo po ba, may kalalagayan tayo sa Lord, lalong-lalo na yung simula, na naramdaman mo na in love ka kay Lord. Ang saya-saya mo during that first moment. Gustong-gusto mo laging kasama ang Panginoon. Gustong-gusto mo laging kausap ang Panginoon. Parang sinasabi mo, I finally found the love that I've wanted. Nanatagpuan ko na ngayon ang pagmamahal na iyon. Kaya ako po, saludo po ako sa mga mag-asawa na hanggang ngayon dinidate siya ng asawa niya. Kung meron po akong masayang picture na pwede niyong i-post, hindi lang yung mag-asawa, kundi yung buong pamilya. Na lumalabas kayong buong pamilya, nagde-date kayong mag-asawa, masaya po ako doon. Kasi I cherish and I value most yung pamilya. Ano po? Alright. Okay, mabilis na po. Alam niyo, pag ikaw ay nagmamahal, walang mataas na bundok, walang malalim na dagat, walang mahabang kalsada kapag ikaw ay nagmamahal. At wala rin traffic. Sabi mo sa iyong katabi, walang traffic kapag ikaw ay nagmamahal. Di ba yung mga moment na yung nagiging gentleman tayo na hawakan mo yung kamay, sige na, love, sakay ka na. Sige na, love, sakay ka na. Pero ngayon no? Pagbababa ng jeep, tapos yung misis, hirap na hirap kasi karga yung anak. Tapos yung lalaki bilang, may narinig akong ganito, yung lalaki na, bilisan mo naman, ang bagal-bagal mo. Samantalang hindi ganun nung una, di po ba? Dahil nung una talaga namang manageable. Okay pa. Dati kasi, kayo naman kasi mga babae minsan, dati amoy baby oil kayo. Ngayon, anong amoy na? Cooking oil na ngayon. Lana na dong, lana na. Di ba? Kaya maganda pong, bakit ka nagpapaganda? Kasi nagpapaganda ako sa iyo. Amen. Amen. Parang yung iba, di ano yung bura, pastor. Wala, hindi mo kilala, mister ko. Pag umuwi yun, tulog ka agad yun. Okay. So, first love. So, merong hinahanap si Lord sa atin. Where is your first love? Nasa na yung nasasabi ka kay Lord? Nasa na yung umiiyak ka sa Panginoon? Nasa na ang sipag-sipag mo sa Panginoon? Nasa na yung parang nauunawaan mo ang lahat dahil una nagmamahal ka sa Diyos? Kasi totoo po, ang buhay nagiging komplikado along the way. Alam niyo po, every time ang church na ito lumalago, kailangan ko pong mag-adjust. Dati, 15 lang kami. Naging 30 kami. Naging 40 kami. Naging 60 tayo. Tapos, every time na lumalago, kailangan ko mag-adjust. Di po ba? Ganon din po ang ating buhay, pag-ibig sa ating Panginoon. At ang Church of Ephesus, ito yung problema. Masipag sila. Passionate sila. But that, yung tinatawag na kasipagan at karubduban ay hindi po sapat sa harapan ng Diyos. Hindi po sapat. Ikaw na pinakamasipag. Ikaw na pinaka-passionate. And yet, you forsake the love that was nothing at all. Baliwala po lahat ng iyon kung walang pagmamahal sa Diyos. Ang pagmamahal po kasi nakikipag-usap. Pero mga kapatid, kung inabandonan nyo na ang prayer life nyo, go back. Kasi yan yung hinahanap ng Panginoon. Going back to your prayer life. It's a sign that you love God. Amen po? Yung ang sarap-sarap mag-pray. Balik mo yun. Yung ang sarap-sarap mag-devotion. May isa po akong nakasalubong na galing din galing sa ibang bansa. Nung pagdating niya, sineshare niya ako. Nagulat siya na sabi ko, Brad, pastor ako. Pero grabe yung niya mag-share. No? Tapos, nung isang araw, nakasalubong ko siya, sabi ko, kinumusta ko siya. Sabi niya, okay lang ako, pastor. Sabi ko, alam mo, Brad, minsan, fellowship tayo. Tayo mga ex-Saudi
na nakarinig ng salita ng Diyos, mag-fellowship tayo. Di ba? Sabi ko, may iba naman ako, daling ko siya, sama ko yung ibang mga katatayan, tapos mag-fellowship kami. Kasi marami pong ganon na hindi na-sustain na yung apoy. Kailangan po nila ng fellowship. Amen po. Okay? Nalulungkot ako kasi nga, siyempre, retire na siya at hindi may edad na eh. Pero yun nga, andun yung nakita ko siya yung passion. Sabi ko, pag ito naapuyan uli, grabe to. Di ba? Walang sinisino to. Pag ito nag-share ng salita ng Diyos, walang sinisino-sino siya. Okay? So kaya po mga kapatid, ito yung problema ng Ephesus. First love. First love. Imagine, sisipag nila, no? Naglilingkod sila, pero hindi na sa hari, sa dome na, sa kingdom na, hindi na sa king. Kaya ang buhay nila ay dome. Kasi nga po, pwede yun eh. Pwede yun. Alam niyo po ba that we can give without loving, but we cannot love without giving. Kasi yun po yung mandato eh, na dapat bunga ng pagmamahal, ang mabubuting gawa meron ka. Amen po ba? Kasi pag mahal mo ang Diyos, tama lahat ng gagawin mo. Tama lahat ng kasipagan mo. Kasi along the way, marami pong pwedeng reklamo na kumapit sa'yo. Marami pong angal ang pwedeng kumapit sa'yo. And yet, mga kapatid, pag ikaw ay in love sa Panginoon, hindi po yan, baliwala po yan. Amen? Okay, sabihin mo nga, first love. Number 2. Ang sabing ganon, you abandon the love. Ang tawag po dyan ay forgotten love. Kinalimutang pagmamahal. Yun po yung word, abandon. Pag sinabing abandon, tangan-tangan mo, pero sadyang iniwan mo. Iba yung hindi sinasadya, at iba yung sinadya. So dito sa talata, sa ikalawa natin gustong makita, ang pag-ibig na yon ay sinadya talagang alisin. Which make it worse. Higit yun na masakit na iwanan ang pag-ibig na yon. Okay? So ang problema ng Ephesus, sa verse 4 na ito, they forgot the first love. Wala na ang tunay na apoy sa lahat ng kanilang kasipagan. Wala na ang tunay na sensation sa lahat ng paglilingkod meron sa kanila. Parang ang lahat ng ginagawa nila, it is only merely a duties and responsibility. Alam niyo po, totoo po ito. Pag sa trabaho, hindi ka passionate sa ginagawa mo, maghahanap ka ng ibang kumpanya. Amen po. Sa bawat kumpanya, makakita kayo ng mga taong very passionate sa kanyang field, sa kanyang craft. Kahit anong posisyon yan, kahit janitor yan, makikitaan yun ng passionate. Hindi naman malaki ang sahod, pero yung ginagawa, yung kanilang achievement is more than ano yung pwedeng achieve. They are very passionate. Actually, ang dami kong natagpuan niya sa company namin. May dinevelop ako kasi first time ko makakita ng isang mananahe na pagkatapos, kasi masailan po yung ginagawa namin, mga leather bag eh. Yung tahi mo dyan, diretso dapat. First time ko nakita sa production na isang mananahe na pagkapasada niya, sinisipat niya yung tahi niya kung diretso. Inaayos niya pa, pwede kasi ayusin yun eh, tulak, para magpantay lang. Tapos nilalatag niya. Tapos nilalapag niya, hindi niya inagis, nilalapag niya ng pantay-pantay. Pero mabilis hindi yung mabagal. So, he was that passionate. So, nagsabi yung isang kasama ko, sabi niya, Sir, may isa tayong mananahi sa baba na grabe, ang galing tumahe. Oo, ang galing tumahe. Yung mga mahihirap na maneuver, kayang-kaya niya. So, sabi ko, sige, tawagin mo, interviewin ko. Nung na-interview ko, talagang ganun pala yung nature niya. Alam niyo kung ano ang trabaho niya? Nag-aayos ng mga automatic na relo. So yung mga maliit na detalye, ganun siya kasinop. Eto pa kaya? So hanggang sa na-promote siya ng na-promote,
At hanggang sa turuan ko siya, para makatakas ako sa kumpanyang yon, ipalit sa pwesto ko. Tinanggap naman ng boss ko nga po, na ipalit siya sa pwesto ko. Okay? So, hanggang ngayon, siya yung pinakamagaling na craftsman sa dito sa lugar ng Metro Manila. Magaling talaga. Pero pag nagkikita kami, alam niya na isa ako sa nag-mentor sa kanya. Amen po. Kaya nga hanggang ngayon, wala na kami sa trabaho, sir pa rin ang tawag. Sabi ko, ba't huwag mo na akong tawaging sir? Kuya na lang. Hindi sir, hindi pwedeng alisin yun eh. Sabi niya, hindi ako magiging ganito. Kaya pag pupunta ako sa kanya, bibigyan niya ako ng mga leather wallet, long wallet, mga leather bag. Bigay lang niya yon pag pupunta ako sa kanya. Kaya hindi ko naman minamadalas yung pagpunta sa kanya kasi baka sabihin niya may production ako. Nakukolekta ako ng mga leather wallet galing sa kanya. Okay? Alright. Forgotten, pag sinabi natin forgotten, abandon, absolute. Pag sinabi natin forgotten, it was an absolute. Sadya, sinadya at talagang walang interest na. Kaya po mga kapatid, itong bagay na ito na ating tinutunghayan, alam natin na mahal tayo ng Diyos. At siya yung nagpabaon din ng kanyang pangako. I will never leave you nor forsake you. I will be with you till the ends of the earth. That's the kind of love. Yung pag-ibig na, kumbaga, nilapat niya, na nagsasabi siya, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Na pag ikaw ay nawala yung pag-ibig niya, bumalik ka lang. Bumalik ka uli. Return. No? Sinasabi niya, sa klase ng pag-ibig na yon, na kahit nakalimutan mo lang, gagawin mo lang bumalik. Kasi sinasabi ng First John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag ng iyong mga labi ang iyong mga kasalanan, siya ay sakdal at tapat na tayo patawarin at linisin sa lahat ng ating karumihan. Siya ay sakdal at tapat na tayo ay patawarin. Kaya wag na wag. Ito po yung kasinungalingan ng demonyo na ine-impose sa atin. Wag na wag niyong pipitasin, tatanggapin yung salitang naiya akong lumapit sa Diyos kasi marami akong kasalanan. Hindi yan ang nakasulat sa Bible. Ang nakasulat sa Bible, kung sino man ang humingi ng tawad sa ating Panginoon, tayo ay patatawarin, siya ay sakdal at tapat na tayo patawarin. So ang sinasabi ng Bible, hindi yung mahiya ka dahil nagkamali ka, kundi lumapit ka kasi nagkamali ka dahil mahal ka ng Diyos. Ang hahanapin sa'yo ng Panginoon, where is that first love? Nasa na yun? Nasa na yun? Nasa na yun? Kaya nga mga kapatid, yes, pwede nating sabihin, dito ang Ephesians ay nakasadlak sa salitang abandonment of that kind of love. But God is to the rescue at nag-iimbita siyang, halika, balik ka lang. Sabihin mo nga sa iyong katabi, balik ka lang sa Panginoon. Alright. Sa mga umaawit, sa mga manunugtog, pwede naman tayong umawit na wala tayong pag-ibig sa ating pag-awit. Kasi nga po, we're just performing. Ano ba ang kaibahan ng stage at saka ng altar? Ang altar po is not what we present. Ang altar po is what is that place that makes it holy. Ang stage kasi, kailangan nating maging mahusay sa dalawa. Una, maging mahusay sa harapan ng tao. Ikalawa, maging mahusay sa harapan ng Diyos. Pero ang altar sa Bible, hindi po kahusayan ang pinag-uusapan dito. Kundi yung biyaya kung bakit ka nakakatugtog. Yung biyaya kung bakit ka nakakaawit. Biyaya lang po yun. Bakit? Kasi pwede kang mag-perform in the stage without that first love. Amen po. Pwede tayong mag-ministry without that first love. Lalong-lalo na kung parang ang pakiramdam mo, nagsasawa na. Di po ba?
Alam nyo, kahit sa akin mismo, in this podium, ano ba ang kaibahan ng tabernacle at saka ng podium? Ang tabernacle po, it is where the place or the presence of God. Ang podium ay isang formal structure para makita ng lahat, yung tinatawag formality ng lahat, in your speech or speaking. Ang altar po, mga kapatid, it is where we bow down because the presence of God is in that place. Amen po ba? Kaya pala si David, pag usapin po ng pagsamba, iiwan niya ang kanyang karangyaan, iiwan niya ang kanyang karunungan, iiwan niya ang lahat ng mga tangan siya na pwedeng iyabang niya sa kanyang sarili. Siya'y maghuhubad ng kanyang posisyon, ng marka ng kanyang pagiging hari. At ang ititira niya yung kanyang bahag at pagkatapos saka siya magpupuri sa Panginoon. Because in the sight of God, we are nothing. Naniniwala po ba kayo? We are nothing sa harapan ng Diyos. Pero, kapag tayo ay sumasamba sa Diyos and we express that kind of love, we are something. And in fact, we are everything. Amen po. So malaki po ang nagiging role ng unang pag-ibig sa Diyos. Hindi po siya isang bagay na sinusuot, kundi isang bagay na karga-karga mo na sa anumang bagay at larangan. So mga kapatid, na we must keep on coming, lumapit tayo sa ating Panginoon until po ang buhay na ito ay lumipas. Amen po. Kung ako ay kung darating naman lahat tayo ay mamamatay, kung ako po ay nasa deathbed, at alam ko yung may wish you pa ako, at kung nakakabit yung napakarami mga dextrose, di ba? Halimbawa, ako ay 90 years old, sobra na nga yun 80 lang, okay na alam nyo gagawin ko? Tatanggalin ko yung dextrose kung kaya ko pang tanggalin. Then, I will earnestly worship God. Amen. Galing po kami ng prayer mountain. Huwag po kayong mag-alala. Yung iba kasi napapasana all. Dadalhin ko po ang bawat department doon. Actually, yung mga hindi po nakasali sa intercessory ministry, magtataka kayo bakit sila Sister Leia, sila Teacher Pam. Kasi nga po, meron pa akong isang de-develop, yung tinatawag na educational ministry ng church. Sama yan sila Teacher Aidat at yung iba pa rito. Tapos, parang, groundbreaking kasi yung pagpupunta ka doon. Ewan ko doon sa mga kasama kong naramdaman nyo ito. Pag pumasok ka kasi doon sa cubicle, I always go to the cubicle, yung tinatawag na prayer cell, doon sa same spot. Kaya nag-aantay ako Di ba pinapapasok ko yung iba? Kasi inaantay ko yung ikalawa. Nandito lang ba sa may hagdan, yung, di ba, ito yung parang quarters ng mga full-timer doon, tapos may mga prayer cell, yung una at yung ikalawa. Lagi po ako doon. Tinatsaga ko talagang antayin yon. Kasi I want that place na tinatawag kong it as my covenant place. The very same place. Tapos, merong something doon na hindi ko po kayang ipaliwanag ng karunungan, ng kwentada meron ako. Na kapag ako'y papasok doon sa prayer cell na yon, di ba, buti nga ngayon may electric pa na may ilaw pa Di ba, narinig ko pasok tayo doon tayo mag-charge. Hindi na nagpe-pray, magcha-charge na lang ng cellphone Pero doon sa place na yun, mga kapatid, yung luluhod pa lang ako doon. Ewan ko kung ba't ganun lagi. Hindi nagbabago. Luluhod pa lang ako doon, tumutulo na ang luha ko. Wala pa akong sinasabi, basta iyak lang ako ng iyak. Na alam niyo po yung
Para lang akong bata na hindi muna nagpapaliwanag, basta gusto ko lang umiyak. Iyak ako ng iyak in that place. Lagi po yun. Para akong bata na sa sobrang komplikado ng buhay, I found my resting place. Iyak lang po ako doon. Iyak lang po ako doon. Wala po akong maraming sasabihin. At doon yung place na, ewan ko, parang ang laya akong sabihin, Lord, I'm sorry. Doon lang. Doon lang. Sa dami ng failures, sa dami ng frustration, yung place na yun lang nababanggit ko. Wala na yung detalye na lahat ng bagay. Sasabihin ko lang, sorry. Okay na ako. Tapos, di ba may upuan po ron? Upo po ako ron na parang bata. Ewan ko, bumabalik po ako sa parang bata whenever I come to that place. Kasi that is the very same spot where I make a covenant and commitment to God na ako'y magpapastor. Tinatakasan ko po ang pagpapastor. Pero, yun nga po mga kapatid, when I go to that place, nare-rekindle niya yung first love meron ako. Amen? Amen po. Dapat po, meron din tayong tinatawag na right spot. Di ba? May unang lugar, may unang karanasan ka na naipahayag mo ang pagmamahal sa Diyos. Tatakbo na po ako sa ikatlo. Sabi po ng Philippians, may isa pang klase ng pag-ibig na hinanap ang Diyos sa atin. Philippians chapter 3 verse 4. Sabi nga noon, though I myself have reason for such confidence, if someone else thinks that they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. Sabi ni Pablo, kung ang ibang tao, naglalagak sila ng kumpiyansa sa mga bagay-bagay, no? Pero sabi niya ganon, o yung ibang tao naglalagay ng kanilang kumpiyansa sa pag-ibig na ito. Okay? Sabi niya ganon, ano pa kaya ako na hindi magtiwala sa pag-ibig ng Diyos? Sa pag-ibig ng ating Panginoon. Alam niyo yung salitang passionlessness. Passionlessness. Yung nawala na nga yung passionless na, passionlessness pa. Alam niyo yun, yung nawala na ng gana kapag nakita ang isang bagay, lalong nawala ng gana kasi hindi pa nakikita yung bagay. Ang tawag puro na ay passionlessness. Parang ganito, gusto ko po yung tunog na ito. Dati. Hirap na hirap po ako makabili nito. Gusto ko yung tunog niya. Whenever meron pong worship. Pwedeng mawala yung pagnanasa ko sa tunog na yan kahit nakikita ko siya. At higit sa lahat, mawala yung pagnanasa dahil okay na lang sa akin kahit hindi ko siya nakikita. Yung salitang passionlessness, ito po yung tinatawag na nagiging dynamic sa tinatawag na first love relationship. Nagiging pinaka-ultimate na problem sa first love. Yung wala ka ng gana. Amen. Yung wala ka ng gana. Tandaan nyo po, kapag nawala na kayo ng gana sa kumpanyang pinapasukan nyo, maghanap ka na ng ibang kumpanya para ganahan ka. Or else, mga kapatid, magsisisi ka habang buhay. Now, sinasabi ko po itong mga bagay na ito kasi nga po, gaya ng sinasabi ng Philippians chapter 3 verse 4, instead of passionlessness, yung tinatawag na remembered love. Yung pag-ibig na laging naaalala. Amen po. Para sa akin po, alam niyo po na patotoo ko na ako po'y tinamaan ng granada. Pag ako po'y lalabas ng bansa, tumutunog po ako sa airport. Opo.
Kailangan may dala akong medical certificate kasi pag dumaan po ako sa ibang bansa, lalong-lalo na malalakas yung kanilang yung x-ray at yung magnet, tutunog po ako. So meron po akong laging dala-dala na medical certificate na ako po ay merong kargado rito na tingga ng granada sa loob ng aking katawan. Ang tawag doon ay Unidentified Foreign Object o UFO. Alam niyo po, noong una, tingin ko rito kalugihan. Lugi ako kapag malamig ang panahon. Lugi po ako pag nababad ako sa tubig kasi sumasakit po siya. Lugi po ako pag December o aakyat tayo ng Baguio, kailangan dadampihan ko siya ng hot compress kasi nga sumasakit minsan. Nararamdaman ko po yung tingga kapag malamig po ang panahon. So, pwede kong sabihin, kalugihan, yes. Pero alam niyo po ba, kapag ako po'y lalapit sa Diyos, hahawakan ko lang po ito, iiyak na ako. Kasi bakit? Sa katulad ng sinabi ni Pablo na meron siyang tinik sa laman, na isang marka na nagbibigay access sa kanya that he must yung magpakumbaba sa harapan ng Diyos. So pag ako po ilalapit sa Panginoon, nangailangan po ako nagpapakumbaba, alalahanin ko lang po ito. At sinasabi ko sa akin sarili, kalawang buhay ko na lang kasi ito. Bonus na ito ng Panginoon sa akin. Dapat may ganyan din po tayo. Isang area ng life natin na alam mong biyaya lang ng Diyos kung anong meron ka ngayon. Aalalahanin mo lang yon at makakapasok ka na sa pag-ibig ng Diyos. Kasi ang tanging picture na makikita mo ron is how God protect you, how God comfort you, and how God loves you. Amen. Yung klase ng pagmamahal na yon. Na sinabihan na nga ako ng doktor ng PGH, pwede ako mamatay sa loob ng 2 taon. Pero 27 taon na po, buhay pa ako hanggang ngayon. Remembered love. Isang karanasan sa Panginoon na hindi mo makakalimutan that you felt in love more and more. Kaya nga, whenever I go back to that place, I felt the love. I felt the love. Balikan niyo po yung luma niyong paboritong kanta. May mararamdaman po kayo after this preaching. Balikan niyo po yung verse na paborito niyo. At kung kinakailangan, balikan mo kung meron ka devotional, any notes na nagpapakita, o any picture that will confess your first love. Amen po? Ako po, isang kanta lang sa umaga, ang pinatutugtog ko early in the morning. Pag hindi po wala pang available na tugtog, ihaham ko po yan. Yung kantang, yung, in moment like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, Lord. Yun lang po. Kasi sino rito yung mga Kristiyanong pinaiiyak ng He is Lord? Yung simpleng-simpleng kanta, He is Lord, He is... Pero umiiyak kami. Pero ngayon, ang daming kailangan ng mga magagandang kanta, magandang instrumento. Okay. Remembered love. Number 4, last, mga kapatid. Okay, balikan ko lang po. Kailangan sabihin ko ito. Pag sinabing remembered love, sabi ng Revelation chapter 2, verse 5, remember the height from which you have fallen. Remember the height from which you have fallen. Consider how far you have fallen. Repent and do the things. Okay. Repent and do the things. Sabi nga no, repent and do the things. Remember the height. Yung antas na yung taas na kinalagpakan. Alalahanin mo. Saan ka ba? Mga kapatid, listen to this. Para makabalik tayo sa first love ni Lord, alalahanin mo saan ka bumagsak. Hindi alalahanin para pagpiestahan kung bakit ka natumba, kundi alalahanin mo yung height na yon
na dito ka nag-fail at ngayon ikaw ay babangon. Na yung height na yon, ito yung naging downfall mo. Pero ngayon, mga kapatid, as you consider this verse, as you consider this preaching, mga kapatid, makikita mo, alalahanin mo yung height kung saan ka nalaglag. Bakit? Balik mo nga anak dun sa verse. 5. Okay? Sa 2:5. Ayan. Consider how you have fallen, repent, and do these things you did at first. O, anong sagot? Doon sa mga bumabagsak. Doon sa mga lumalagpak. Doon sa mga nahulog. Anong sagot? Sabing ganon, repent. Sabihin nyo nga po, repent. Magsisi po tayo sa Panginoon kung tayo ay bumagsak o nakapag-desisyon tayong bumagsak. At ang sabi nga nun, isang paalala para ikaw ay makabangon, and do the things you did at first. Do the things you did at first. Yung mga bagay na ginagawa mo nung una, gawin mo uli. Gawin mo uli. Nang sa ganon, ikaw ay makabangon. Ano po? Gawin natin uli. Gusto mong bumangon? Sabi mo nga sa katabi, gawin mo uli yung dati. Hindi yung mga samang bisyo, no? Hindi yung dati nating ginagawa na nagpapakita ng pagmamahal sa ating Panginoon. At magsisi tayo. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, dapat po ganito. Meron tayong inventaryo ng isang araw, nahihingi tayo ng tawad sa gabi sa mga kasalanan na nagawa natin sa araw na yon. Kaya napakahalaga po ng panalangin sa umaga at panalangin sa gabi. Kasi po ang panalangin sa umaga ay susi. Ang panalangin sa gabi ay kandado. Ulitin ko po, ang panalangin sa umaga ay susi, ang panalangin sa gabi ay kandado. Kapag ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon, nakakandado mo po yung araw na yon na nakahingi ka ng tawad sa Diyos. Amen. Kaya wag natin i-abandona yung ating pong pananalangin lagi. Kahit anong antok meron ka, makonsensya po tayo to pray, and to pray. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. And last po, mga kapatid, yung tinatawag na rejuvenated love. Ano ba yung rejuvenated, Pastor? Ang rejuvenated, lalagyan at gagawin mong makulay ang pag-ibig. Ang TV, kapag nawala yung kanyang colored at naging black and white siya. Okay? Ang ginagawa po doon, may tawag yung mga technician na nire-rejuvenate. Rejuvenate, ibig sabihin, ibabalik yung kulay. Ibabalik yung kulay. Now, pag sinabing rejuvenated love, ito yung klase ng pag-ibig na pag-aagandahin mo, ibabalik mo yung isang makulay na pag-ibig. Okay? Kasi ganito po, kung alam mo na ikaw ay lumalamig, kung alam ko na ako'y lumalamig sa aking relasyon sa ating Panginoon, paano ko gagawin itong makulay? Paano ko paapuyin ito ulit? Siyempre, gagawin ko may kaugnayan doon sa una kong ginagawa. Amen. Siyempre, yung gagawin ko, makikip-fellowship ako sa mga taong nag-aapoy. Hindi po eh. Pag gusto mo bumalik, tapos ayaw, hindi mo ginagawa yung dati mo ginagawa, pagkatapos ang fellowship mo ay wala pa doon sa mga nag-aapoy. Ang fellowship natin nandun nasa labas. Ang kausap natin, yung mga tambay, yung mga marites, sa labas. Doon tayo bumababad in our fellowship. And yet, gusto mo bumalik sa Panginoon. Bakit hindi mo balikan yung dati mong pag-ibig sa ating Panginoon? At gawin mong makulay ang iyong pag-ibig. Amen po? Yung music ministry, hindi nyo po ba napapansin, every department ay dinadala ko po sa kanila. Nakaraan, galing po kami sa Gising Kabataan. Tapos, napalo pa yan, ang music ministry, ang kabataan naman sa camp, 2 camp. Napuntahan po ng kabataan. Tapos, ngayon po, nung nakarang endang May, kahapon,
ay galing naman, dinala ko po, kasi pangako ko po sa intercessory ministry, na dadalhin ko po ng prayer mountain. So bakit? Bakit ganun? Kasi may isang bagay na gusto kong maalala nila, may isang bagay na gusto kong magawa nila uli, may isang bagay na gusto kong masabi nila uli, may isang bagay na gusto kong maging atmosphere nila uli. Amen po. Okay lang po na gumastos. Okay lang po gumastos. Huwag po tayo masyadong maganap sa, tagal naman natin paggawa ito. Magagawa po yan. Pero kailangan investan po natin yung mga kaluluwa, yung mga manggagawa sa Panginoon. Doon tayo mag-invest ng mag-invest. Madali pong magpa-katedral ng church. Pero yung magpa-apoy sa mga manggagawa, hindi po madali. Amen po. Kaya po mga kapatid, sorry, napunta ka sa church na ganito, na maraming activities. June na po, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang nangangaruling sila Kim. Pagdaan namin doon, tinuturo ni Kim, natatawa ko. Diyan kami na nangaruling, lalaking bahay, diyan sa Silcos, ang laking bahay, 5 piso lang binibigay. Parang kailan lang nangaruling sila, tapos ngayon, June na. June, July, August, bare months na naman. Sabi mo nga sa iyong katabi, Merry Christmas sa'yo. Advance, yan ang advance. Nararamdaman ba natin na Harvest Festival na? Alam niyo po, yung susunod na Harvest Festival natin, isang malaking pangarap po ng church to. Alam niyo po, ang Harvest Festival 6 ay concert. Concert po, mga kapatid. At yung katabi mo ay magpe-perform sa concert na yon. Maniningil din po tayo, may patiket po tayo, napakamahal po ng ticket natin. 20 pesos, etneb lang, etneb. Amen po? Amen. Bakit? Kasi mangangarap po ako sa concert na ito. Mapapataas ko po yung bubong natin. Malalagyan ng balcony sa taas. Magkakaroon ng balcony po sa taas. Yung church natin, uurong siya pa ganon. Sagad po hanggang doon sa baba. Ihahaba yung church natin. Ano po? Tapos, magkakaroon po rito, dahil malaki yung space niyan, ng isang hall pa rin. Na pwedeng may umupo dyan. Diba? Tapos, pwede ring tulugan kung may mag-overnight prayer dito. So, parang biglang lalaki po yung simbahan natin kapag ganon. Magiging parang 2 layer yung ating church. Amen po ba? Naniniwala kayo sa halagang etneb? Sa halagang etneb, gagawin po natin ito. By faith. Alam nyo, ito, pag may ganito, nag-uumapoy ka lalo eh. Na, yes, Pastor, kaya natin yan. Diba siguro, Pastor, kaya ba natin yun? Saan tayo kukuha ng ano? Wag ka na! Pero yung mga gusto ko makasama sa concert na ito, meron yung mga senior citizen natin, sasayaw. Baka kulang yung 20 na ibayad nyo para mapasayaw yung mga senior citizen natin. Amen po. Diba yung mga lalaki, diba, magpe-perform, mga katatayan sa church, magpe-perform, live band. Sila yung kakanta ng isang sequel ng mga kanta natin. Yes, para may apoy tayo, para makita natin, yes, this is the challenge. Amen po ba? Hindi, kaya papansin nyo, hindi na tayo naglalagay ng, Pastor, ba't wala tayong mga flower ray dito? Sorry po, hindi ako mahilig kasi sa mga flower dito. Ang gusto ko po yung mga ganong event, yung pandigmaan. Gusto ko po maging flower dito, yung mga kaluluwa ng mga bago na inakay po ninyo. Yung ihelera po rito. Hindi lang yung pang-altar. Yumayanig ng langit yon kapag may mga bago na naakay dahil sa nag-aapoy tayong lahat. Amen po. So, rejuvenate this love. Nakikita natin may mga programa tayo, may mga cell group tayo, may mga training program na babalik po rito. Babalik po ang manager's meet natin, babalik po yung mga different, babalik po yung encounter natin.
So, rejuvenate, ibig sabihin, lagyan mo ng kulay yung buhay. Lagyan mo ng buhay ang pagiging Kristiyano. Lagyan natin ng kulay ang pagiging Kristiyano. Tama na yung masyadong ma-emotion po tayo sa mga maliliit na bagay. Amen po. Tama na yung di ka lang napansin ni Pastor, nagtampo ka na. Po, sorry po, hindi ko po kaya talagang pansinin na lahat ngayon sa dami nyo. Pag nasa lubong nyo nga po ako simbahan, batiin nyo na ako. Kung hindi ko kayo nabati, ibig sabihin hindi ko kayo po nakikita. Ako po ay 50 plus na. Hindi na rin talaga mabilis yung aking vision. Kaya pag medyo nalampas sa kita, hawakan mo na lang kami, Pastor. Amen po. Ay di masaya pa ako. At least, very personal yon na pagbati. Kaya hindi ka lang napansin. Ano ba naman ang Kristiyano? Pastor pa naman, hindi na mabati. Nangyari po sa akin kasi, galing ako ng long ride, medyo masakit na yung mata ko. Dahil yung helmet ko walang visor. Nag-long ride, walang visor. Hindi ko siya talaga nakita. Tapos, isa po pala yun sa dahilan kung bakit siya nagtampo. Hindi ko siya nabate. Nasa lubong ko daw siya at parang hindi ko po siya pinansin. Okay? So, humingi ako ng sorry sa kanya. Sabi ko, sorry kung sa iyong palagay, hindi kita napansin. Pero sadya talagang hindi kita nakita. Okay na. Amen po ba? Kaya yung katabi mo, pansinin mo lagi. Sabi mo sa kanya, kapatid, yung regalo ko, ha? Ayan. Rejuvenated. Paano natin yung gagawin? Sabi po ng Romans chapter 12, verse 1. Rejuvenated. Matatapos na po ako. Rejuvenated. Kukulayan natin. Ano po? Sabi ng Romans 12, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Offer your bodies. Offer your praises. Offer as a sacrifice. Yandog po natin ang sarili. Ibig sabihin po, avail yourselves. Alam nyo, hindi lang naman pang intercessor yun eh. Pero pag nakita ko pong, Pastor, gusto ko pong sumama. Gusto ko talaga sumama, Pastor. Hindi ako intercessor, pero gusto kong sumama doon sa pupuntahan, Pastor. Willing po kaming mag-asawa, magmotor, para lang makasama yung hahabol. Hindi po ba? Pag avail yung sarili mo, hindi ka mahiya. Harvest Festival, Pastor, ilan ba ang akayan? Sabi ko, ikaw, ilan? Pastor, mag-aakay ako. Ang target ko, 10. A-avail niya yung kanyang sarili. Workout niya talaga yon. 10. Para hindi siya sumabla, hindi lang 10 yung kanyang dadalawin, mga 20 na yung kanyang dadalawin. Para kung may malaglag man na 5, 15 pa. Kung malaglag man yung 10, 10. Amen po? Avail yourselves. Rejuvenating means, i-avail mo ang sarili mo sa mga task na binibigay po ng Panginoon sa atin. Love your enemy, sabi ng Bible. Naku, may nagtatampo sa'yo. Huwag mo nang antayin, ikaw ang suyuin. Suyuin mo na. Sabi mo sa iyong katabi, suyuin mo na. Minsan, simpleng bati lang eh. Wala namang gastos eh. Kaso tayo yung mga Kristyano ayaw mambati. Diba? Ang hirap mag-pray. Sabi pa naman ng Bible, kung bago ka maghandog, maghain ka muna, nang hain mo, ay nagpatawad ka muna, makipagkasundo ka muna sa mga taong may galit sa iyo. Diba? Rejuvenate, kulayan mo, back to your devotions, back to your worship, back in joining others. Pastor, gusto ko pong maglingkod sa Panginoon, saan po kaya ako pwede? Nakita ko, medyo yung alam mo yung, ang tawag doon, enthusiastic ka. You're alive, alert, awake, and enthusiastic. Yung talagang ganadong-ganado ka sa buhay. Parang makulay ang buhay mo. Alam mo, saan kita lalagay? Diyan sa Asher. Kasi sa Ashering, dapat makukulay buhay dyan eh. Amen. Hindi dyan yung sa Asher. Yung nakasimangot.
Yan nyo po, lalagay ko sa intercessory yung mga nakasimangot. Para kung magsimangutan, kayo na lang ni Lord. Kung magpalungkutan, kayo na lang ni Lord magpalungkutan. Gusto ko po yung mga alert, awake, and enthusiastic. Amen po. Yung mga parang ganito, no? Ay, ala, yan na, giving na. Excited siya. Yes, excited siya. Come on, excited na. Kasi nga, yun yung kanyang gusto eh. Yung meron siyang kahilingan na kailangan niya makapagtanim. Excited siya. Hindi yung, ayan na, giving na. No? May mga tatakbo pa ng CR eh. Pero yun nga po mga kapatid, pag enthusiastic ka, alam mo na excited ka sa lahat. Yung para kahit maglakad ka, yung church pag nakita mo, woo! Hallelujah! Ganun po, amen. Pag nakita yung church, may kagalakan, woo! Here we go, Lord, come on. Hindi yung narating na sa church, pag-akyat pa lang ng gate. Diyan pa lang, isang akbang pa lang yung, yan sa may gate natin. Di po ba? Alam nyo, baguhin po natin. Gawin natin, excited tayo every Sunday. Amen? Gabi pa lang, nagpa-plancha ka na. Ito, Lord, talaga, magsisimba ako bukas. Kahit umulan, kahit bumagyo, yes, Lord, magsisimba ako. Kahit umulan, may payong ako dyan. Excited eh. Siyempre, mag-a-announce naman ako kung walang gawain. Alam mo, bumiyak yung lupa. Bumiyak, oy, mga kapatid, kanselado po gawain natin, ha? Huwag na po kayong tutuloy kasi biyak yung lupa. Pero kung ambon lang, tapos ang prayer mo, hindi yata kalooban ni Lord na magsimba kasi umambon eh. Tapos nagsasalita yung payong, gamitin mo ako, gusto ko rin magsimba. Amen? Gusto rin magsimba. Di ba? Tapos, may pan-tricycle ka naman. Pero ikaw, Lord, alam ko na, answer prayer ako, kalooban mo na hindi ako magsimba. Eh, may ginawang maganda si Lord nung araw na yun. Tapos, kaya pala, tinetest ni Lord kasi tinitignan niya, kasi sasagutin na ni Lord yung prayer mo. Eh, tinamad ka pa. Wala na ngayon. Yung papasahan ni Lord, may humingi nito, asa na yon? Andun sa bahay, tulog. Naka-online naman ako, pastor. Tulog. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, parang ikaw ang topic ngayon. Sana po bato-bato sa langit. Huwag po natin pagpapalit ang sinasabi po ng Romans chapter 12:1 sa anumang bagay na walang kabagay-bagay. Amen? You shall know the truth, and the truth shall set us free. Sa akin pong pagwawakas, kasi sabi ko po, rejuvenated love. Kanina, pag sinabing rejuvenated, araw-araw mo siyang hahanapin. Sabi rin po ng pag rejuvenated, you will join others who love God. Pag rejuvenated, you avoid something, yung tinatawag drainers of love. Alam mo yung mga drainers of love? Yung mga taong walang, i-avoid mo muna yun. Iwasan nyo po ito. Hindi ko naman iwasan na palayasin nyo. No? Yung mga taong wala nang ginawang kwento, puro negative. Yung wala nang kinikwento sa'yo, puro na lang kawalan, puro na lang problema. Baguhin mo yung kwento, huwag mo naman palayasin. Sabi mo sa kanya, ano bang bago ngayon? Ano yung nakaka-excite na pwede mo ikwento ngayon? Kasi may mga tao talaga, drainer of love. Alam nyo yon? Yung mga taong kung ano ay kikwento at pagkatapos idadama yung katahimikan mo. Idadama yung, ang saya-saya mo sa Panginoon, tapos idadamay ka. Sabihin mo sa Kanya, mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya, may gagawin ng Diyos. Itong mga drainers of love na ito, hanggat maaari, kung kaya po natin, pabago natin ang kwentuhan. Kasi, walang maluluwalhati pag sira tayo ng sira, lalo na ng tao. Walang maluluwalhati kung puro pang personal lang ang gusto nating mangyari.
Sabi ng talata sa Romans chapter 12 verse 1, I urge you brothers and sisters in view of God's mercy. Kinabagan lang kasi tayo ng Panginoon to offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Sabi po ng Revelation chapter 4 verse 6. Revelation chapter 4 verse 6. Repent of wrongdoings immediately. Bakit? Kasi ito po yung sinabi ng Revelation chapter 6. Also in front of the throne there was what looked like a sea of glass, clear as crystal. In the center around the throne and were 4 living creatures, and they were covered with eyes in front and back. In front and back. So parang marami pong nakapagmamasid. Marami pong, kumbaga, merong certain na pangailangan na immediate. Immediate po tayong magsisi sa ating mga wrongdoings. Pagkatapos, may paalala po ang Philippians chapter 4 verse 4 sa atin. Sabi ko nga po kanina, wag natin gawing komplikado. Pero sabi po ng Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. And I will say it again, rejoice in the Lord, not out the Lord. Rejoice in the Lord always. Kung ang pakiramdam mo ay nalulungkot ka, go back to Jesus and rejoice. Nagtatanong sa akin, Pastor, anong sikreto mo? Parang wala kang problema. Hindi po, marami po akong problema. Bakit ka nakakangiti? Bumabalik lang po ako kay Jesus. And I rejoice with Him. Dahil ako naniniwala, hindi niya po ako iniiwan. Lagi niya akong pinapasan. And last, sabi po ng Matthew chapter 22 verse 37 to 40. Matthew 22, 37 to 40. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as you love yourselves. All of the law and the prophets hang on these 2 commandments. Last verse. Wala na? Okay. Alright. Ang sabi pong gano'n ng talata, it suggests one thing. Make everything simple, not complicated. Amen po? Alam niyo kung bakit di ka nagpipray? Hindi naman dahil sa hindi mo gustong mag-pray. Nakakaramdam ka lang ng katamaran. Gawin mo simple ang buhay. Kesa makonsensya ka na hindi ka nanalangin, bakit hindi mo obligahin ang sarili mo na manalangin? Kasi nga, alam mo, pag nagpipray ka, hindi lang nagbabago paligid mo, higit sa lahat, ikaw ang unang binabago nito. Amen po? Make the life simple. Dalawa lang po. Sabi nga nun, these commandments fall under these 2. Love your God and love your neighbor. Amen po? Simple-simple ang buhay. Love your God and love your neighbor. Make your dwellings more lovable. Kung gusto mong maging masaya ang paligid mo, pakitaan mo sila ng kasiyahan. Kung gusto mo makita ang pagmamahal ng Diyos, balik ka sa unang pagmamahal na meron ka sa Kanya. At magugulat ka, hindi para sa iyo ang talatang ito. Bakit? Kasi nakabalik ka na. Amen po. Tandaan po natin, itong talatang ito ay para po sa ating lahat. Where is the love? Where is the love? Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin yung inawit kanina ng mga awit natin. Yung Tagalog, na nagsasabi na ang pag-ibig ng Diyos ay sapat. Okay. Ano yung kalawang kanta? Karapat. Yung karapat dapat ang Diyos sa buhay po natin. Amen ba? Ngayong umagang ito, babalik tayo sa hinahanap ng Lord. At aawitan natin siya. We will go back to our worship. Tawitin natin, karapat dapat ka, Panginoon.
sa aking pagsamba. Come on, awitin po natin yan. Oh, hallelujah. We glorify your name. We exalt you, God. Hallelujah. Hallelujah.